This video is going to be another stock market analysis video and ito yung tatlong stocks na pag-usapan ko sa video na to. So as usual, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So kung bago ka pa lang sa channel na to, ang ibig sabihin ng blue vertical line sa isang chart is ayan yung last time kung kailan ko huling na pag-usapan yung specific na chart. So for the PSEI, last May 29 yon. And since last May 29 pa lang, nung huli ko na pag-usapan yung PSEI, magiging mabilis lang to yung review ko sa chart niya. So from the last time, ang mga possible scenarios na ine-expect ko is pag nagkaroon pa ng further na selling pressure, mapunta yung PSEI dito sa S2. So fortunately naman, nagkaroon agad ng bounce kahapon tapos today. So ayan siya, bumalik na siya ulit dito sa 5.9 na levels, no? So it looks like despite the MSCI rebalancing, mukhang naitulak or na-prevent ng mga local institutions, ng mga local funds, yung PSEI natin para hindi na mahulog, no, dito sa 5.7 na level. But still, andito pa rin yung PSEI sa loob ng kanyang downward channel. So ito yung ginawa kong drawing last time. So, maintained pa rin na ang immediate milestone for the PSEI is makalagpas siya dito sa downward channel niya, dito sa resistance na to, sa taas. And pag nagawa niya yon, syempre, mukhang magiging above na rin siya nun ng 6,000 na price area. So, tingnan natin kung magkakaroon pa ng magandang improvement sa price ng oil kasi mukhang hindi talaga siya nahuhulog ng $90. So, mas maganda mahulog sa below 90 tapos hindi na mag-above 90, no? And I think pwedeng maging catalyst yun for the PSEI and the overall market. So, for the first stock na pag-uusapan ko sa video na to, that's DigiPlus. So, for Plus, the last time na napag-usapan ko yung stock na to nung second week pa ng March. So, ito nga siya. And I was expecting na posibleng magkaroon siya ng consolidation dito kung magko-continue yung strength na ginawa niya nung last week ng February, no, papuntang March. Unfortunately, nagkaroon siya ng sell down. So, most likely, no, effect din ng oil crisis. Tapos, kung titingnan natin yung kanilang annual earnings na nailabas na report, nag-negative 0.16% pa nga compared sa last year. And ito rin, yung 1Q 2026 nila, halos nasa negative 33% compared sa 1Q 2025. So, mukhang na-price in talaga yung weakness ng kanilang income, no? So, nag-drop yung Plus below this level, and ito nga makikita natin na yung 18 na price area nagsiserve na as resistance kasi dating support eh. So tatanggalin ko na yan. And then bumaba yung Plus, and then makikita natin dito na somehow nagkakaroon pa sana ng support dito sa may S1 na level. So ayan siya. So nag-support nung last week ng April and then up to second week ng May. Kaso nabutas niya yan and then pumunta dito sa ilalim tapos nagkaroon ng onting recovery pero mukhang nagre-resist talaga. So naging ng resistance itong level na to. So papalitan ko na yan at gagawin ko na tong R1 for Plus. And ano ba yung current na support ng Plus sa ngayon? So syempre very obvious naman yung May 13. Nagkaroon na siya ng support dyan. Tapos makikita natin na meron ditong double bottom na support sa short term. So the question is, pag nahulog ba yung Plus below this line, ano yung next na support niya? So tingnan natin towards the left. So ito very obvious din, meron tayong swing low dati around 9.52 and then meron tayong previous na trading range sa area na to. So may potential na 8.44 yung next niya na support after that. So balik tayo sa present na chart. So ibig sabihin itong 9.52 and then 8.44, ayun yung mga support levels ng Plus. So ito yung S1 and then S2. So kahit papaano may malapit pala siyang support pag nabutas agad yung S1. And then yung medyo malalim niya na support yung S3. So ito pala yung pwede niyang puntahan na support, S2 na level. And then pag nagkaroon siya ng further na strength, pwede niyang puntahan ulit itong level na to sa R1. Although may nakikita akong possible immediate resistance ng Plus, itong trend line niya, no? So, ito naman yung point A and then point B nung kanyang trend line. So, ibig sabihin, before siya makapunta dito sa R1, mukhang kailangan niya munang lagpasan itong 12 na price area. Or pwede din natin tingnan na ito yung magiging point A tapos ito yung point B nung trend line and ito siya. So,
halos parehas lang din. Ang pinagkaiba lang medyo mas malapit tong isang trend line niya, no? So, ibig sabihin ito na yung R1 resistance and then yung point B nung previous na trend line, of course, ito yung magiging R2. So, ayan yung levels ng plus and then pag nilabas ko yung MA20, kitang-kita naman, ever since nung second week to third week ng March, naging na siyang short-term downtrend, tapos hindi pa siya nakakabawi. And MA50, nung nag-breakdown siya nung second to third week ng April, hindi na rin siya nakataas dun sa moving average niya. So, mukhang nasa medium-term downtrend. And for the MA100, simula nung nahulog siya nung second week ng March, hindi pa rin siya nakakabawi. So, talagang long-term downtrend yung stock. So, isa sa mga negative catalysts for plus, usap-usapan na either plus or converge yung matatanggal sa index rebalancing. So, July to August yan. And kapag nangyari yon, mukhang mas magkakaroon pa ng further selling pressure for DG+. So, tingnan natin kung kaya niyang makabawi at makapunta siya dito sa R1 na resistance or di kaya makalagpas pa sa R1 resistance. Pero sa ngayon, no, medyo bearish talaga yung outlook for DG+. So, before I go to the next stock, madalas akong gumagawa ng mga stock market analysis videos. So, several times ako nag-upload niyan every week. So, if you're learning a lot and finding value sa mga ganitong technical analysis na review, so don't forget to like this video and subscribe sa channel para updated kayo sa mga future stock market analysis videos. So, for the next stock, that's LTG. So, for LTG, medyo matagal na. Simula nung last time ko na pag-usapan tong stock na to, I think nag-reset ata yung chart. That's why wala na mga drawings. So, medyo marami-rami tayong na-save na charts kasi. Anyway, since matagal na, I'll just have to redo yung mga drawings nitong sa LTG. So, very obvious for LTG na meron tayong double bottom sa medium term. So, ito yung level na yan, around 13.8. So, syempre, itong level na to, support yan. Pero lalagyan ko lang muna ng S dahil baka may mas malapit pa na support mamaya. And then, sa resistance, so very obvious, meron tayong 52-week high sa 16.18 na price area. So, syempre, yan yung R1. So, pagdating naman sa mas malapit na support, mukhang meron tayo ditong short-term na support around the 14.78 level. So, ito yung S1. So, that means S2, itong level na to. So, kung titingnan ko yung LTG, no, meron siyang ginagawang sobrang laking box simula pa of last year ng August to September. So, ayan yung box ng LTG. So, ang ibig sabihin nito, bumabuelo yung LTG. It's either pag nagkaroon siya ng malakas na buying pressure, makalagpas siya dito sa R1. And pag nagkaroon naman ng malakas na selling, kung kaya niyang butasin yung S1, then posible pang umabot ulit siya dito sa S2. And medyo delikado pag nahulog yung LTG dito sa S2 kasi mukhang malalim yung next na support level niya dito na sa 13.30 plus. So, meron kasing previous na trading range dito. So, syempre yung upper part ng range tapos lower part ng range, pwedeng ito yung maging support niya, no? So, pwedeng masabi na S3, S4 to or di kaya S3 lang. So, ano ba yung dapat abangan for LTG? Meron siyang ex-date sa June 4. So, nasa 2%. So, ibig sabihin, at these price levels, may chance na mahulog yung LTG, no? 2% pagdating ng ex-date. So, kung itadrag ko lang to dito, mukhang tatapikin niya ulit yung S1 niya. So, dapat hindi maging malakas yung selling pressure para hindi mabutas yung S1. So, pag nilabas ko yung MA20, so, kitang-kita, nasa consolidation yung LTG. Although, nagkaroon siya ng time na nag-uptrend siya from January to February. So, of course, nung Middle East conflict, downtrend talaga karamihan ng mga blue chips. And then, mukhang nag-uptrend siya dito pero nag-convert lang din ulit into a consolidation. So, pag nilabas ko yung MA50, so, kitang-kita, ganun din, nasa medium-term consolidation din siya. So, ang ganda sana nung galaw ng LTG, October 2025 pababa, pero mukhang nagko-consolidate talaga yung stock tapos nagkakaroon siya ng matagal na pagbuelo, no? And then for the MA100, ayun, nasa long-term uptrend din siya, pero nahulog nga dahil sa Middle East conflict. And ngayon, mukhang gagayahin niya yung galaw ng MA50 para dun sa long-term na consolidation niya, no? So, ibig sabihin, for the medium term to long term, mukhang dito lang ata yung LTG sa box. Up until sa short term, merong makapagpa-breakout sa kanya dito sa 52-week high or makapag-breakdown siya dito sa S2
kung masyadong malakas yung selling pressure, no? So, tingnan natin kung yung pagbaba further ng oil prices ay makakatulong sa LTG para mapabreakout to sa R1. So, for the last stock, that's AREIT. So, for AREIT, last time na napag-usapan ko tong stock na to, last week March, April 1, around that level. And ito nga, yung na-plot ko na resistance niya is yung 40.50 plus na area dahil may previous na support siya dito. And then, for the support, ito yung mga na-plot kong support sa kanya. And mukhang nag-serve naman as a strong support yung S2 tapos S3, no? So, saktong-sakto dun sa S3. Dahil kasi yan sa previous niya na support nung December 2024 pa. So, wala akong babaguhin sa levels ng AREIT. So, ito pa rin siya pagdating dun sa support. Pero pagdating dun sa resistance, I think gagawin ko lang range yung R1. So, meron kasing swing high dito sa 40.30 plus na area. So, yung resistance, R1, 40.3 tapos 40.50 plus. And mukhang may kinecreate siya dito na trend line, no? So, ayan siya. So, in order for AREIT to reach 40.30 to 40.50 plus, kailangan niya munang makalagpas dito sa trend line niya. So, kapag hindi kasi niya yan nagawa, na naka-breakout siya sa trend line, mukhang magsistay lang siya dito sa loob. And kung ibibase ko din dun sa support niya dito sa levels na yan, mukhang nasa downward channel yung AREIT. So, it's possible na kung hindi siya makalagpas sa trend line, baka dito lang siya maglaro around these levels, no? Hanggang sa makapag-decide yung stock na mag-breakout dito finally, or kung mag-breakdown siya dito sa bottom support trend line para puntahan pa yung S4. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nasa short-term downtrend yung AREIT, no? So, sayang lang kasi magbe-breakout sana siya dito sa R1 nung second week ng April kaso hindi niya kinaya. And then for the MA50, ayun, nasa medium-term downtrend yung stock. So, ever since nung Middle East conflict, talagang hindi pa siya nakakabawi dun sa medium-term niya na trend. And then, pag nilabas ko yung MA100, so, syempre, long-term downtrend din. Dahil simula nung nagkaroon siya ng breakdown nung last week ng Feb, first week ng March, hindi pa siya nakakabawi dun sa levels na yun. So, ang magandang milestone dito for AREIT is makalagpas siya dito sa 42 na price area. Kasi pag nangyari yan, siguradong nasa short-term uptrend tapos medium-term uptrend na siya. And possible na mag-transition siya towards a long-term consolidation or long-term uptrend kung malakas talaga yung buying pressure. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section. And if you haven't watched yung Before You Buy series na videos, you can click towards the upper right and stock market lessons sa bottom right. Also, don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.